Good morning, Dam. Pina-check up ako ng amo kong lalaki, Dam, kasi nga po, may ubo, sipon ako at sore throat. Sila po ang nagbayad sa check-up at gamot ko. Sabi ng amo kong lalaki, ibigay ko daw sa asawa niya ang resibo para ano daw yon sa insurance. Oo naman ako. Pagdating ni amo kong babae sa bahay, binigay ko yung resibo. Ang sabi niya, tingnan daw niya kung magkano ang covered ng insurance ko. Kung 300 lang daw covered ng insurance ko, i-deduct daw niya sa sahod ko ang 200. Kasi po, 500 yung nagastos nila. Tama po ba yun? Ito disclaimer lang, ayon lang ito sa aking pagtatanong-tanong sa aking dalawang mga employers, yung dati kong employer at saka employer ko ngayon. At ayon lang din sa aking kaalaman, tayong mga OFW dito sa Hong Kong ay insured po tayo. Oblige ang mga employers na kumuha ng insurance para sa atin. Ang una dyan, ang pinaka main purpose talaga dyan, kung tayo ay magkasakit, covered talaga yan sa atin, yung mga insurance na yan, kahit magkano ang magastos. Wala po yung limit. Ito ang sabi ng aking mga employers na kapag ang mga helpers ay magkasakit, wala po tayong babayaran kasi sila talaga ang magbabayad. So pwede rin kayong mag-seek ng advice sa inyong agency kasi sila ang nakaalam yan na kinuhaan tayo ng insurance ng ating mga employers. Sad to say lang talaga, may mga employers na hindi sumusunod sa ating mga karapatan. Kasi nga, minsan, yung binayad nila na insurance para sa atin ay kukunin nila, gusto nila mabawi. Minsan may pagkatuso ang mga employers, di ba? Iisahan pa talaga tayo. Kung wala talaga tayong alam sa ating mga karapatan bilang domestic helper dito sa Hong Kong, ay talagang magbabayad na lang tayo dahil ayaw natin na magkasagutan tayo kay amo o di kaya magkaroon tayo ng mga arguments na medyo malala kasi nga kung alam natin ang ating mga karapatan, talagang ipaglaban natin yan. Kung wala talaga tayong alam, kawawa naman tayo. Example, sa ganito, 300, halimbawa daw, ang kinuha na insurance sa kanya, ang covered na insurance ni kabayan, paano kung gumastos? Halimbawa lang ha, kung magkasakit ka at na-hospital, paano yan? Ang ano yun, ang sobra nun, ikakaltas sa sahod mo. Kawawa naman tayo guys. Kung tutuusin, ang ay meron tayong karapatan dito, dapat natin malaman na hindi talaga tayo magbabayad ng ano dito kapag tayo ay magkasakit, yung medication natin dahil sagot talaga yan ng mga employers. So meron akong kwento sa inyo no. Yung kagaya sa kaibigan ko, kahit anong sabihin natin na may karapatan talaga tayo bilang mga domestic helper dito, kung magkasakit tayo, wala tayong babayaran. Ganito, meron akong kaibigan, kakarating niya lang dito sa Hong Kong, siguro 2 weeks, 3 weeks lang siya dito, nagkasakit siya, na hospital siya. Binayaran nga lahat ni employers ang kanyang gastos sa hospital, pero ito ang ginawa sa kanya. Ah, dahil nagkasakit siya, ang ginawa ni employer ay hinindian na siya. Ibig sabihin nun, i-terminate siya ni employers. Pero, mukhang bait-baitan si employers. Ang ginawa niya, di ba, halimbawa, hinindian ka na ni employer, si employer sana ang mag-terminate sa'yo dahil si employers ang inayawan ka. Para lang mapaganda ang record ni employer, ang ginawa niya, si helper pinagawa niya ng 1 month notice. Oh, 'di ba? May pagkamatalino si employer. Kaya sa halip na si helper ang i-terminate, si helper ang nag-break contract. Siya ang nagbigay ng 1 month notice. Nakalusot si employer sa kanyang record sa immigration na siya ang nag-terminate ng helper. Marunong talaga ang mga employers dito, guys, ha. Kaya minsan kahit na meron tayong mga karapatan, pero pag mataon kayo sa mga employers na medyo matalino, sobrang matalino, maiisahan tayo, paswertihan lang talaga. Sa aking ano naman dito, sa aking experience naman, nagkasakit ako, ubo lang. O maya-maya tawagin na kagad ako ng aking amo, magpa-check up ka, magpa-check up. Ang check up dito guys, nung nagpa-check up ako, inubo lang ako kasi nga natakot nga sila baka pagsabing flu or ubo or anong mga ano pa dyan, mga sakit-sakit na dyan. Kailangan mo muna magpa-check up ka agad kasi baka malala na yan o di kaya may COVID, naniniwala pa rin sila sa may COVID. O meron naman talagang COVID pa rin ngayon. Kaya kapag magpa-check up dito, mababa lang ang 500, 800. Meron pa yung mga gamot-gamot na ayaw ko talaga ng mga gamot nila talaga. Kaya kapag sila na, walang ano ha, walang kalta sa sahod ko kung magkano man yan ang aking babayaran sa check-up sa mga gamot dahil alam na mga employers ko ang aking karapatan. Kaya kapag nandito ang mga employers ko, pinipilit ko talaga sa sarili ko na hindi uubo dahil ayaw kong pumunta sa doktor. Maya-maya na lang ako balik sa doktor kung uubo ako dahil kapag marinig nila ako na uubo, wala silang pakialam sa babayaran. Basta safe lang tayo. Kaya
paswertihan lang talaga tayo sa mga employers, guys. Hindi lahat ng mga employers sumusunod sa lahat ng mga karapatan natin dito dahil may mga employers lang talaga na kailangan na iisahan tayo. Kaya kung tutuusin, insured po tayo. Ito po ang isa sa mga benepisyo na dapat nating ma-avail kapag magkasakit tayo, guys. Wala pong ikakaltas sa atin dahil ang mga employers ay kumuha talaga yan ng mga insurance para sa atin para in case na magkasakit or worst, wala tayong babayaran sa doktor. Kailangan nila tayong ipa-hospital kasi yun talaga ang batas or ang karapatan natin dito bilang mga domestic helper. At saka, halimbawa magkasakit tayo, hindi naman natin ginusto na magkasakit para kukuhaan nila tayo ng pera. Di ba may mga employers talaga na ganyan? Naiisahan talaga tayo, guys. Kaya wag po kayong maniwala na yung insurance natin, halimbawa kung covered ng 300 lang, yun lang. At si kabayan naman, sinabi ko, itanong mo sa agency kung talagang insured ka, kumuha ba si employer ng insurance para sa'yo. Nag-reply daw si agency, sinabi daw na totoong kumuha ng insurance si employer kaya wala kang alalahanin dahil sila ang magbabayad nun. Pinaglalaruan ka lang ng iyong mga employers kasi ayaw nga nila na para mag-ingat tayo, guys, na hindi tayo magkakasakit. Yun siguro ang ibig sabihin ng employer para mag-ingat kayo, di iwasan na ninyo magkasakit. Guys, kung magkaroon kayo ng mga employers na ganyan, yung pabayarin kayo sa mga covered daw, kung magkano yung mga covered lang na inyong mga insurance, ingatan na lang natin ang ating mga sarili. Kung halimbawa, may maramdaman naman tayo ng mga um, ubo, sipon, ang pagkasunod niyan, natin talaga tayo. Ang gagawin ninyo, guys, para naman hindi na tayo mag-alala sa mga babayaran natin in case na may employers kayong mga ganyan. Kung may mga maramdaman kayo, guys, pag nagde-day off kayo, mag-ipon kayo ng mga gamot. Biogesic, Alaxan, ano pa yung mga sakit sa ulo, yung mga ganyan, guys. Newsep, kahit ano, kailangan talaga natin na mag-ipon ng mga or magtabi ng mga gamot kasi in case na may maramdaman tayo, maagapan natin talaga kaagad. Ako hindi talaga nawawala sa akin ang Biogesic at saka ang Alaxan kasi pag may maramdaman ako hangga't okay pa, okay lang, sige lang, ano ko lang, i-ignore ko yung sakit ko. Pero pag alam ko talaga sa sarili ko na lalagnatin na talaga ako, iinom na talaga ako, guys, dahil ayaw ko na magkasakit dito. Ang hirap po magkasakit sa loob ng bahay ni employers. Kaya kapag nagkaroon kayo ng mga employers na ganyan, agapan na lang natin kaagad ang ating mga sakit. Baka nga ikakaltas sa inyo, ang inyong mga sasahod ninyo ang nagastos sa pinapa-check up ni employer sa inyo, di ba? Mas okay na yung iwasan na lang talaga natin na magkasakit. Stay healthy po tayo, mga kabayan, dahil kung tutuusin, mahirap po talaga magkasakit dito, lalo na mag-isa lang tayo. Walang tutulong talaga sa atin. Bago ko makalimutan, kapag talagang kailangan na natin humiga, malala na ang ating sakit, yung talagang hindi na talaga kaya ng ating katawan, pumunta po tayo, guys, sa doktor, yung certified doctor talaga na magbibigay sa atin ng certification para tayo ay magkaroon ng sick leave kasi sila po ang pipirma niyan. Alam nila ang araw kung ilang araw talaga tayo pwedeng magpahinga. Bibigyan nila tayo ng sick leave niyan. Alam natin sa ating mga employers, ito yung sinabi ng doktor na kailangan ko talaga ng sick leave. Alam ng mga employers yan, guys, at hindi kanila didisturbuhin yan. Sana ganun yung mga employers na nakakaintindi sa kalagayan natin. Dahil ang pagkakaroon ng sick leave, kailangan talaga natin yan para tayo ay tuluyang gumaling. Okay, sana may natutunan kayo sa video ito. Thank you for watching. Bye!